Ayaw niya na ba sa'yo? Gawin mo ito para masaktan din siya. Yan. What's up, what's up? So ito ngayon sa topic natin, no? Na kung nahihirapan ka man, nasasaktan, kasi nga inaayawan ka ngayon ng partner mo. Pues, sa video na ito ay babalik na rin po natin, no, na siya ito yung masaktan. And then, ikaw ngayon ito yung mabibigyan ng kagaanan sa pakiramdam. So ayaw mo ba yon? Well, ito mga utol, no? Kasi ang dami-dami din naming natatanggap na humihingi ng advice na kagaya nga nito, once na sila ay nasa situation na inaayawan na, no, kinakalasan. So syempre, ang nagiging automatic response ng tao ay naghahabol, no, nagmamakaawa, nagbebeg. Kumbaga pa is hindi mo pinapayagan kung ano yung gustong mangyari ng partner mo. Pero ang lingid kasi sa kaalaman ng iba na the more nahahabulin, magmamakaawa or hindi papayagan sa kung ano yung gusto na mangyari ng isang partner, na halimbawa na lang sa pagkalas, is akala nila ito yung pinakatama, nahahabulin, no, na magmamakaawa, magbebeg, hihingi na explanations or hihingi pa ng another chance. Please lang babe, huwag mo akong iiwan, magbabago ako para sa'yo, gagawin ko ang lahat-lahat para sa'yo. My goodness. Tama, di ba? Yun ang karamihan na ginagawa. At saka yun talaga yung katotohanan na mga nangyayari. So ito ngayon, lahat ng yun utol ay maling-mali talaga. Mas lalo ka lang mahihirapan at saka ikaw lang din mismo ang nagpapahirap palalo sa sarili mo. So ito ngayon, no, para hindi ka mahirapan, syempre natural po na dadaan ka sa pasakit, sa pahirap. Pero kailangan mo itong gawin eh. Kumbaga pa parang dadaan ka sa butas ng karayom na once na makadaan ka na or once na makalagpas ka na is gagaan na yung pakiramdam mo. Yeah, wala po kasing gawain na yung tipong parang sitting pretty ka lang na parang wala kang gagawin and then mahimasmasan ka na or makakaramdam ka na ng kaginhawaan na parang walang nangyari and then masasaktan na yung partner mo. Walang ganon. Kailangan talaga utol ay kumilos ka din. Okay? So ito ngayon, ano ba ang dapat nating gagawin na kung sakali sa ngayon ay kinakalasan ka na ng partner mo? Oh. Well, ito nga no, unang sa lahat is, kagaya kanina sa sinasabi ko, na parang kinokontra mo pa, hindi mo pinapayagan na inaatrasan ka. Ang gagawin mo utol ay kabaliktaran. Huwag na huwag mong kontrahin. Kailangan mo itong tanggapin. Na kung inaayawan ka man ng partner mo, wala ka ng ibang kailangan na dapat sasabihin sa kanya. No, kailangan is tanggapin mo lang ito. No? Taos-pusong tinatanggap mo na kapag inaayawan ka na. Kasi utol yung pagmamahal, hindi po yan pinipilit na huy, balikan mo ako, huy, mahalin mo ako, huy, ako dapat yung mamahalin mo. Walang ganun utol. Na kung inaayawan ka man ng tao, pues, hayaan mo. No, ipamigay mo. O di kaya pakawalan mo. And then ito tiyak, mas lalo siyang masasaktan. No? Once na, kapag siya ay humihingi ng kalayaan, halimbawa na lang umaayaw na sa'yo, kailangan utol ay payagan mo ito and huwag mo nang kontrahin pa agad-agad. Ito na naman tayo sa agarang pagkilos. Kasi napaka-importanting bagay po, no, napaka-mahalagang bagay po na yung paggalaw or pagkilos mo ng agad-agad. Kasi halimbawa na lang na ikaw ay kinakalasan and then hindi mo muna pinayagan, nagmamakaawa ka pa, kumapit ka pa, wala. Hindi mo mapapahantong or hindi makakamit ng partner mo or ng ex mo na siya ay masaktan. Kasi binigyan mo siya lalo ng kampante na kahit hiniwalayan ka na niya ay pinatatak mo sa isipan niya na mahal mo pa din siya. Yes, pinapalaki mo yung ulo niya. Nakagaya halimbawa ako yung lalaki, no? Ako yung umaayaw sa'yo. And then ngayon, inaayawan na kita pero naghahabol ka pa sa akin. Na kahit sabihin man natin na gagawin mo rin pagkalipas ng ilang araw na umatras, pero ang unang hakbang mo kasi ay naghabol ka pa. So yun at yun po yung tatatak sa isipan ko. No, na kahit pagdating ng araw is aayawan mo na rin naman ako, pero no, sa paghabol mo pa lang sa akin na uy, gusto niya pa ako, mahal niya pa ako,
So it means, no, kahit hiwalay na tayo utol, ay ako yung magkakaroon ng kaginawaan na may tao pa rin naghihintay, nagmamahal, na nagkahiwalay tayo na still mahal mo pa din ako. So hindi mo ako nabibigyan ng konsensya kumbaga. Wala eh. Hindi mo ako nabigyan ng pagkakasala or pagkakaisip o realization na ako yung nagkasala kasi minahal mo pa rin ako. Minamahal mo pa rin ako kahit inaayawan ka na. Yes, unlike sa, halimbawa, pag sabi ko sa'yo na, okay, ayoko na sa'yo, and then agad-agad hindi ka na nagparamdam. Wala na. No, blinak mo na ako, inayawan mo na ako. Yung totally talaga nag-stop ka ng connection sa akin. No, agad-agad utol is talagang dito pa ako masasaktan. Na uy, ano ba to? Grabe yung babaeng ito or yung taong ito is napaka high value. Yes, may respeto sa sarili. No, na once na aayawan mo pala or kakalasan mo pala siya is hindi talaga nagbibiro. Ibig sabihin ayaw niya pala sa mga ganitong tao, yung inaatrasan siya, yung ginagamit lang siya, yung niloloko lang siya, yung pinaglalaruan lang siya. Yes. Dito kasi nagsisignify no kung paano mo rin pinapahalagahan ang iyong sarili, kung gaano din kataas yung value mo utol. Na kung naghahabol ka pa, kumakapit ka pa, nagpapahiwatig po ito na wala, mababa kang klaseng tao. So bakit ka mas lalong magugustuhan ng partner mo? Na kung ikaw mismo pinakita mo sa kanya na wala ka naman talagang kwenta. Pero kung agad-agad inatrasan mo ko, hindi ka na nagparamdam, agad-agad talaga which is 100% pinutol mo, mas masasaktan pa ako. Na uy, teka lang, parang hindi mo lang ito mabiro. No, kasi lalong-lalo na sa aming mga kalalakihan. Dahil sa padalos-dalos na para takutin yung isang babae, no, para mas lalong magkakadara pa, mas lalong maghahabol, mas lalong luluhod, mas lalong magiging sunod-sunuran yung isang babae. Minsan kasi ginagawa ito ng lalaki na panlaban or pambato kumbaga. Na oy, sige kung ayaw mo, edi wag, hiwalay na tayo. No? So para magmamakaawa ka. Pero kung tinanggap mo ito, pinayagan mo siya, hindi mo kinontra, is mas lalo po itong magdadalawang isip. Yeah, mas lalo po itong matatakot na hindi ka man lang mabiro. Uy, grabe. Kung minsan, di ba, kung napapansin ninyo, biglang magme-message na kinabukasan kahit umayaw or inayawan ka na niya, pero kinabukasan ay nandyan pa rin, nagpaparamdam. Yes, kasi yun na nga, dahil lang po yan sa gusto kanyang takutin din. So if I were you utol, magpakita ka na wala kang takot na mawala siya, na hindi ka talaga nagbibiro sa relationship ninyo, na hindi ka klaseng tao na pinaglalaroan lamang. Kasi kung bumigay ka, no, halimbawa inayawan ka ng lalaki and then kumagat ka at saka yun na nga naghahabol ka, wala, mas lalo kang papahirapan ng lalaki na uy, ito na, yes, hawak-hawak ko na siya, ito ngayon, for sure na kahit ano man yung sasabihin ko ay susundin ng taong ito, susundin ng babaeng ito. Yes, yun po ang mangyayari utol. So gusto mo ba yun? So magkahiwalay man na magkahiwalay, bahala na kung magkahiwalay man kayo, na kung hindi ka na niya hahabulin, at least dito mo malalaman na hindi ka naman pala ganun ka-importante sa taong ito. So bakit ka pa mag-e-stay? Okay? So yun po mga utol, no? Sana'y nakuha ninyo at saka sana'y naintindihan talaga ninyo na kailangan mo talagang umatras, wag nang makipag-connect sa taong yon agad-agad para masaktan din talaga siya ng lubusan. Lalong-lalo na kapag hindi pa pala siya handa, and then ito ngayon, tinuhanan mo. Boom! Tiyak utol, masasaktan po yun. Copy? So yun po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga nais akong makausap one-on-one, i-PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, nag-iisang FB page lang po yun. Okay? So magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Maraming salamat, so ingat kayo. God bless and babush!